Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. Muli pong nagbabalik ang inyong kaibigan na marami na pong napagdaanan. Kaya pag nagbigay po ng payo, siguradong pangmalakasan. It's me, your one and only Payong Kaibigan. And on today's video mga kapersa, syempre magbibigay po tayo ng isa pong napaka-importanting update. Travel update po para po sa mga kababayan nating OFW dito sa Kaharian ng Saudi Arabia. So pag-uusapan po natin ang detalye ng balita na ito at ano nga po ba ang implication or ang impact nito sa mga kababayan nating OFW. Makakalabas pa rin po ba tayo ng Saudi Arabia at makakabalik pa rin po ba tayo given na meron pong update sa travel ban na ito. So yan po yung pakatutukan natin guys, okay? And before we proceed on our main topics, syempre mega love shout out lang po muna tayo sa ating mga talagang pangmalakasang mga supporters dyan. From time to time po, I'm seeing many new subscribers, additions po sa ating maliit na community. Kaya welcome po kayo dito sa ating maliit na tahanan. Okay? So wag na po nating patagalin. Ito po yung balita. Actually, ito pong balita ay nirelease na po ng Saudi Press Agency and was already circulated by the official news portals dito sa Kaharian ng Saudi Arabia. Kaya ito po ay very timely and very legit information na pwede nyo pong pagbasihan ng mga inyong desisyon na gagawin. Okay? So ito po yung report nagmula po sa Saudi Gazette. Saudi Arabia has postponed the reopening of its sea, land, and airports and has extended the travel ban for its citizens to May 17 instead of March 31. Okay? So sa pagkakaalam nga po nating lahat, di ba? Na inanunsyo na po noong nakaraan ng Saudi Arabia na talagang March 31 magbabalik na po sa normal lahat ng travels, di ba? Regardless if it's via sea, land or air, di ba? Tatanggalin na po yung travel restrictions. Pero based on the latest news, eto nga po talagang hinighlight po nila na ma-postpone po muna, ma-defer kumbaga. Na yung mga dito guys i-highlight lang po natin yung last sentence doon, and has extended the travel ban for its citizens to May 17 instead of March 31. So hinighlight po nila yung term na citizens, di ba? Ibig po sabihin noon, ito po ay makakaapekto lamang para po sa mga Saudi citizens or yung mga locals dito sa Kaharian ng Saudi Arabia. So wala po dapat itong impact sa atin ng mga expats or to be specific para po sa mga kababayan nating OFW. Tayo po ay makakalabas pa rin ng Saudi Arabia and then makakabalik po tayo ng Saudi Arabia given na ino-observe lamang po natin yung mga protocols at yung mga guidelines na kakabit po ng ating pag-travel. Okay? So hindi po tayo apektado nito. Uulitin po natin. Medyo nalulungkot lamang po ako magbasa ng mga comment while I'm browsing the comments, especially po sa Saudi Buzz and Saudi Gazette. So syempre alam naman po natin na yung Saudi Buzz ay isa po sa mga legit sources ng information dyan dito sa Saudi Arabia. And marami pong mga kababayan nating Pilipino ang nakafollow dyan. So yun, nakikita ko lang na hindi po magandang attitude ng ilan sa mga kababayan natin ay talagang yung tipong syempre hindi naman po natin masasabi na lahat po tayo ay may pantay-pantay na kaalaman, lalo na po na yung balita na nilalabas po ng gobyerno ng Saudi Arabia ay nasa English po yan, di ba? So pwede pong magkakaiba yung ating interpretation. Kaya nga po nandito po kami po ng mga vloggers kasama pa po ng iba na nagbibigay po ng information sa inyo. Kami po sa abot ng aming makakaya ay ini-explain po namin ito para po maintindihan ng ating mga kababayan ang hindi po magandang
ugali ng ilan sa mga kababayan natin ay parang dinadown pa po nila or iniinsulto pa po nila yung mga kababayan natin na tipong nagtatanong lang naman, di ba? Yung tipong magbasa daw po muna ng news, intindihin daw po muna yung ganyan-ganyan. So guys, alam naman po natin na syempre kahit minsan ako, kahit nabasa ko po yung isang balita, ay hindi ko po yan agad-agad na intindihan. So, pasalamat na lang po tayo na tayo ay kahit paano ay medyo malawak po yung ating pag-intindi. Actually, ang pino-point out ko lang po dito ay yung term na citizens. Kasi marami pa rin po sa mga kababayan natin ay siguro nalilito or medyo may confusion sa term na citizens. So, ibig po sabihin ng citizens, gaya po ng nabanggit ko, ito po ay para lamang po sa mga Saudis. Ibig po sabihin, piniprevent po muna sila na hindi po muna sila makalabas ng Saudi Arabia. So, ano po ba yung naging reason nito? Na bakit nga po na-postpone instead of March 31, ito po ay na-move na po sa May 17. Alam naman po natin na isa po yung Saudi Arabia sa talagang una sa mga nag-react when it comes to vaccine. Okay? So, kaya nga po ito na-defer kasi nagkaroon po ng delay doon sa pagdating ng mga vaccines dito sa Saudi Arabia. At syempre, isa po sa mga objective nila bago po nila buksan yung kanilang mga land, sea, and air borders is para magkaroon po muna sana ng community immunity. Ibig po sabihin ng community immunity, ma-achieve lamang po natin yon kung magkaroon na po ng maraming tao na nabakunahan dito sa loob ng kaharian ng Saudi Arabia. Yun po yung ibig sabihin noon. Kaya para po sa mga kababayan nating talagang dinadown yung kapwa din po nila Pilipino dahil hindi po masyadong naintindihan yung citizens na yun, nagtatanong lamang naman po ang ilan sa mga kababayan natin na apektado po ba tayo nito? So iba, yung parang sarcastic po kasi yung kanilang pagkakasabi na magbasa naman daw para lang po sa citizens yan, hindi naman po, what do you call this? Hindi naman po tayo apektado bilang OFW. Guys, there's always like yung tama namang approach para ng pagpapaliwanag. In my case, dahil naintindihan ko po ito, mas masaya po at mas maluwag po yung aking loob na tumulong at magpaliwanag sa mga taong nagtatanong kaysa sa mga taong nagmarmarunong. So ganun po guys yung aking attitude when it comes to this particular issue. Hindi lamang po limited sa ganitong sitwasyon. If there are any instance na may mga tao pong nagtatanong sa akin na alam ko naman po yung sagot, so masaya po akong mag-explain sa kanila nung nalalaman ko. Pero pag may mga tao pong nagmamarunong, tatawanan ko na lang po yung mga ganyan. Diba? Yung tipong kahit alam po nila na sablay po or mali yung sinasabi nila, pero pinipilit pa rin po nila. Pero ako na alam ko po yung totoo, pagtatawanan ko na lang po yung mga ganong klaseng tao. Okay? So ulitin po natin. Ganun nga po yung sinabi. The source added, the move to extend the date was made due to the importance of reaching high levels of community immunity, okay, in Saudi Arabia before travel is permitted, in light of a possible second wave of pandemic in many countries, in the interest of public health in the kingdom and to maintain low infection rates. Okay? So talagang saludo pa rin po tayo sa desisyon dito sa kaharian ng Saudi Arabia. Hindi po sila complacent, hindi po sila yung tipong basta-basta na yung kanilang approach. Talagang sinisigurado po nila na mababa na po kasi talaga yung kaso dito. So yung pag niluwagan mo po yan, the slightest, even the slightest mistake po ay talagang malaki po yung impact niyan sa lahat ng tao. Kaya guys, sobra pong napakaganda nung sistema na pinapatupad dito sa Saudi Arabia. Kaya tayo pong mga OFW, huwag po tayo magpanik sa bagong nilabas na travel update na yan. Kasi nga po, hindi po tayo apektado. Okay? Ang magagawa na naman po natin ngayon ay kung gusto nyo pong umuwi sa Pilipinas,
pag-isipan nyo pong mabuti kasi syempre may mga bagong quarantine protocols na pinapatupad doon. So sana isaalang-alang nyo po yan guys. Hindi lamang po oras, di ba? Pati pera po ay talagang magagastusan po kayo pag umuwi po kayo ngayon sa panahon ng pandemic. So para naman po sa mga pabalik dito sa Saudi Arabia, bumalik po kayo dito as much as possible. Okay? So yun lang po yung ating travel update or yung vlog natin on today's video. And guys, sa susunod po na vlog natin, mamimili po tayo ng 5 random people na iso-shout out po natin at the end of our video. Okay? So yung 5 random people na yon, hindi po natin nililimit yon kung vlogger ba siya or just a typical na tao na nanonood po ng ating videos. As long as makikita ko po kayo sa comment section ng video ko for today, mamimili po ako ng 5 dyan. At expect nyo po guys na makikita nyo po yung name nyo or yung comment nyo sa next video ni Payong Kaibigan. And okay guys, if you want to support yung ating advocacy ng maliit po nating channel na tayo po ay namimigay ng payong sa ating mga butihing mga teachers, okay? So, i-follow nyo lang po ako sa personal Facebook page ko, ayan. Sa personal Facebook account ko, ayan po guys, okay? And if you want really to extend some help and some support, pwede nyo pong i-click yung join button dyan sa aking channel. And then guys, in your own little way, pwede po kayong maging part ng ating maliit na advocacy. And before I end this video, syempre, mega love shoutout po. Nagpa-shoutout po talaga yung ating pangmalakasang friend, si Sir Greg Balloons Vlog all the way from UAE. Shoutout po sa you, sir. And of course, mega love shoutout po sa aking pamangkin, si CM Hovling na talaga namang pangmalakasan na rin when it comes to live streaming. Marami na rin po siyang suporta. So, keep it up, CM Hovling. Ayan po. And of course, kay Beshmel Estrada, mega love shout out. Ayan po. And then, ilalagay ko din po guys sa description box ng aking video yung mga iba pa pong solid nating mga kapwersa na talagang hindi po matatawaran ang support na binibigay po nila sa ating channel. Okay? So, once again, expect nyo po kung meron man pong importanteng updates when it comes to the latest news dito po sa Kaharian ng Saudi Arabia, sa mga travel guidelines, diba, sa mga protocols. So, abangan nyo po dito yan sa ating channel. Marami pong salamat. Stay safe and God bless.